Inaalaw ng Diyos ang paglago. Saan? Sa mga challenges at struggles. So how we will grow? We grow while struggling. Marahil ngayong last year, ikaw ay nag-i-struggle. Ngayon nag-i-struggle ka pa rin magsimula. Akala mo ito ay pampaayaw. Hindi. Yan ay pampalago. Yan ay pampatibay. So kung ikay nag-i-struggle sa buhay mo, sa buhay pananampalataya mo, huwag kang aatras. Magpatuloy ka. Bakit? Diyan ka palalaguin ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Minsan umaayaw na. Di ba? Minsan sumamalang ang loob, umaayaw na. Minsan nahirapan lang, umaatras na. Hindi mo alam, kapatid, yan ang ginagawang platform ng Diyos para ipakita sa iyo na kaya mo nang harapin yan at magtatagumpay ka dyan. May kausap po ba ako? Di ba? Minsan umaatras tayo at ang nakakalungkot, bumabalik tayo sa kasalanan. It might be fragile and weak. Maybe this is your life. Maybe you're coming from a frustrated life. Maybe you are coming from a depressed situation. But remember this, kung meron kang maliit na faith o meron kang maliit na iniingatan ngayon, tandaan mo, it is very potent. Tinatanim ka ng Panginoon Diyos sa panibagong buhay. It is very potent. Pag sinabing potent, what does it mean? It has great power and great influence. Pag hinayaan mo ang Diyos ang mag-nurture sa buhay mo, sa pananampalataya mo, it has great power and great influence. Magbabago ang future mo kapag nagpaalaga ka sa Panginoon Diyos. Amen po ba doon? Yes, palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. I'm talking to you today. Why? Because that seed came from God. That seed came from God. Your life came from God. Your faith came from God. Whatever you believe in, kung ito'y nakatuon sa Panginoon Diyos, ito ay nagmula sa Panginoon Diyos. At hindi po makapanghihinayang kung tayo'y magsisimulang muli. Maybe the seed you have today is your fresh start. Marahil ito po ay pinagsisimula po tayo ng ating Panginoon Diyos. That fresh start is coming from the Lord and He wants to see it from you. Marahil meron kang pinagdaanang mabigat noong isang taon at nagsisimula pa lamang tayo. Minsan sinasabi mo, Lord, magsisimula na naman ba ako? Hindi po masamang magsimula ulit kung ang pinagsisimulan mo naman ay may magandang pupuntahan. Binigyan ko po ng acronym ang START. Ngayon ano po? It is a start. S stands for you need to have a self-awareness. Kailangan aware ka sa sarili mo. Ano na ba ako ngayon? Saang level na ba ako ngayon? Ano na bang level ang aking pananampalataya ngayon? Ano bang pinaguhugutan ko? Bakit ba masama ang loob ko? You can assess that, kapatid, para alam mo kung saan ka magsisimula. Sabi nga po sa Bible, even the Lord, in Psalms 139 verse 23 to 24, even the Lord knows what you are today, what is going on with your life. Sabi po dito, search me, O God. The writer wanted the Lord to search him and know my heart. Try me and know my anxieties. Even your anxieties, alam ng Panginoon Diyos. And see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. If you allow God to search you, you can be aware of what is happening to you. Marahil ikaw'y bagsak na bagsak ngayon, marahil marami kang pinagdadaanan ngayong taong ito, hindi ka makapagsimula. Pero alam mo, kapatid, ang Diyos ang laging may sagot sa iyong mga pinagdadaanan. Amen po ba doon? Sige po, palakpakan natin ng Lord. So then, when you have self-awareness, you know now how to think about the big picture. Always think about the big picture. Maganda ito kapag aware ka na, alam mo na yung sarili mo, kilala mo na yung sarili mo, hindi ka na matatakot tumingin sa kinabukasan, sa malaking plano ng Panginoon Diyos. You can review once again, Lord, ano bang plano mo sa akin? Kasi kilala mo na yung sarili mo, umamin ka na. Ito na kahinaan ko, ito na ako. Maganda, kapatid, umaamin po tayo. Because with that, umu-open ang iyong puso at isip para patanawin ka ng Panginoon Diyos sa magandang kinabukasan. And when you start to think about the big picture, you can analyze and reflect. From the things that had happened to you in the past, you can now analyze and reflect what you are about to do in the future. What you're about to do tomorrow. What you're about to do
the next week. Na-analyze mo, nagkakaroon ka ng reflection, and at the same time, yung mga learnings mo in the past and the learnings na mangyayari sa'yo, nakukuha mo po yan. And then you have a better reframing of your life. Better mindset. Gumaganda ang mindset mo, kapatid. Gumaganda ang pananaw mo sa buhay. Biruin mo, meron ka ng magandang vision, maganda pa ang iyong pananaw, ready ka na to throw into action. Pwede ka nang magsimula ulit. Sabi mo sa katabi mo, pwede na pala tayong magsimula. Eto na ang starting line. Para kang isang atleta, nakaporma ka ng ganyan. Yan ba ang buhay mo ngayon? Ngayong taon, ngayong buwan na ito, nakaporma ka na. Ready ka na. Ready ka na sa mga challenges sa buhay mo. Pero isang reminder lamang po sa bawat isa, huwag puro porma lang. Diba? Ang ganda ng porma. Nangangawit na ako, kabila naman. Minsan ganito lamang po tayo, puro porma lang. Tingnan mo yung katabi mo, hindi puro porma yan. May gagawin na yan. Tama po ba? Pagtatrabaho na yan. Ang ganda pa naman ng muscle niyan. Mag-gym na yan. Hindi po ba? Well, your seed can also be a preparation. Minsan tayo po mga kapatid, naiisip natin, lagi na lang ba akong magpe-prepare? Hindi masama yan. Hindi yan kawalan. Kasi kung ikaw ay naghahanda, totoo ang Diyos inihahanda ka sa mas malaki. Pansinin mo, lagi tayong nagpe-prepare. Ang elementary, pag ang magulang nagpag-graduate ng elementary, nagsimula siya ng grade 1, natapos ng grade 6, ngayon magsisimula na naman siya ng high school. Laging may simula. Tama po ba yon? Pagtapos ng high school, magsisimula ka na naman magpa-tuition fee pang college. Tama po ba yon? Paggising mo sa umaga, simula ng bagong umaga. Laging may simula. Gusto mo ba wala kang tulog? Ang hirap, di ba? Gusto ko matulog para may bago akong simula. Pagkatapos nitong linggo, may simula ako ng Lunes. Hindi naman araw-araw Lunes. Laging may simula. So what do we have to learn about preparation? Preparation is continually. Prepare continually. Remember, may malaking plano ang Diyos sa iyo. Kaya lagi kang pine-prepare ng Diyos. Huwag kang manghinawang naghahanda. Kasi sa lahat ng nangyayari sa iyo, marahil simula, fresh start na naman ito, magsi-C2S na naman ako. Huwag kang manghinawa. Kasi sa pagsisimula mo, kapatid, nagmamature ka naman. Amen po ba doon? Sige, palapakan natin ng Lord. May mga nagtatanong, hindi po ba masamang umibig muli? Nagmature ka na naman siguro. Ngayon, alam mo na. Hindi ka na magkakamali. Prepare continually. And another thing, if you prepare visually. Dapat nakikita ang pagbabago, nakikita ang paghahanda. Hindi ka naghahanda sa isip, hindi ka naghahanda sa puso, dapat nakikita ang mga pinaghahandaan mo sa buhay. Bakit ako nag-iipon? Naghahanda ako sa future. Bakit nagsisimula ako ng maliit na negosyo? Naghahanda ako sa future. Bakit naghahanda ako sa mga maliliit na gamit? Naghahanda ako sa future. Maghanda na maghanda. Kailangan nakikita. Kasi, balikan po natin ang verse. It may be simple, pero dito natin makikita yan. Ano po? But when it is grown, it is greater than the herbs and becomes a tree. Ang mustard seed, hindi po yan puno. Yan po ay plant, yan po ay herb. Hindi yan puno. Pero dahil naghahanda, dahil nagpapaalaga, it can be greater than a tree. Pag lumaki yan, hindi mo na yan mapapansin, yan ay halaman. Kasi nakitang super laki, aakalain ng iba, yan ay puno. Ganyan din po sa buhay. Akala mo maliit lang ang iyong pananampalataya, walang nakakapansin sa ginagawa mo, pero hayaan mo lang, lahat ng ginagawa mo, hakbangan mo. Lahat ng ginagawa mo, trabahuhin mo. Kung yan ay tama sa harapan ng Panginoon Diyos, kung yan ay pag-aayos mula sa kasalanan, patungo sa tama, gawin mo lamang yan. Pagdating ng panahon, makikita ng Panginoon Diyos ang pagbabago sa buhay mo. Visually. Paano natin gagawin? How are we going to grow? How are we going to grow? Masarap isipin mag-grow, pero paano po tayo mag-grow? Alam niyo po, the Lord God will give you an avenue to grow.
Hindi lang ito basta stage platform na tayo po'y mag-grow. Inaalaw ng Diyos ang paglago. Saan? Sa mga challenges at struggles. So how we will grow? We grow while struggling. Marahil ngayong last year, ikaw ay nag-i-struggle. Ngayon nag-i-struggle ka pa rin magsimula. Akala mo ito ay pampaayaw. Hindi. Yan ay pampalago. Yan ay pampatibay. So kung ikay nag-i-struggle sa buhay mo, sa buhay pananampalataya mo, huwag kang aatras, magpatuloy ka. Bakit? Diyan ka palalaguin ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Minsan umaayaw na. Di ba? Minsan sumama lang ang loob, umaayaw na. Minsan nahirapan lang, umaatras na. Hindi mo alam, kapatid, yan ang ginagawang platform ng Diyos para ipakita sa iyo na kaya mo nang harapin yan at magtatagumpay ka dyan. May kausap po ba ako? Di ba? Minsan umaatras tayo at ang nakakalungkot, bumabalik tayo sa kasalanan. Nahirapan lang, bumalik na sa kasalanan. Nakakalungkot. So when you grow while struggling, ito yan. At pag napagtagumpayan mo na, you can grow when you commit. Sa commitment mo, diyan ka lalago. Kaya I'm giving you this inspiration. Start to commit. Maglingkod ka. Simulan mong hakbangan yan. Gusto mong lumago sa iyong pananampalataya? Mangyayari lang yan kapag ikay nagsimulang maglingkod, mag-commit ka na sa Diyos. Alam mong lalago ang simbahan, hindi pwedeng puro taas kamay tayo. Di ba? Hindi pwedeng naniniwala tayo. Kung naniniwala tayo, maging manggagawa ka ng Panginoon, maglingkod ka at makikita mo kung paano palalaguin ng Diyos ang pananampalataya mo. Hallelujah! And when you grow, when you commit, you will grow with purpose. Diyan mo makikita yan. Na habang palang nag-i-struggle ako, nagko-commit ako. At kung ako yung nag-commit, makikita ko, may purpose pala. Gusto mo ba ang buhay mo may purpose? Gusto ba natin yon? Parang wala na akong kausap Nanghina na. January pa lang, nanghihina ka na. May purpose. Minsan gusto mo lang lumago But anong nasa detalye nito? Kaya maganda pa, basahin mo yung parable. Why? Because when you grow with purpose, ito, basahin po natin po. But when it is grown, it is greater than the herb and becomes a tree. Saan ang asamin mo to? At isa pa ang aasamin mo sa buhay mo, so that the birds of the air come and nest in its branches. When I read this, it is a surprise. Hindi ka lang lalago. Meron pang idadagdag ang Diyos sa buhay mo at sa pananampalataya mo. The birds will start to come and nest in your tree. Wow. Yung mga ibon na, di ba, iba't ibang klase ng ibon. Alam niyo mga kapatid, itong natutunan ko sa mga ibon. Ang mga ibon na lumilipad. Marami akong kaedad dito ay mahal ng Diyos. Alam na alam ni Ate Sonia. Ang mga ibon naghahanap ng madadapuan. Naghahanap ng mapupugaran. Naghahanap ng malaking puno na namumunga, na yumayabong, at doon sila mamumugad. What's my point? Naghahanap ang mga ibong naliligaw kung saan sila magpapaturo. Saan sila tutulad. Sa buhay ng isang Kristiyano na nagsimulang mustard seed, at ngayon po sila po ay lumago na. Alam nyo, minsan ito po ang problema sa mga Kristiyano. Let me tell you this. Ito po natutunan ko. Ang mga Kristiyano ganito kapag nahihirapan, pag namumunga, sasabihin po nila, pag nangyayari sa buhay nila, ba't ako nanghihina? Bakit? Kasi binabato ako. Totoo naman yun, tama po ba? Kapag ang isang Kristiyano namumunga, binabato. Tama ba? Kasabihan po natin yan. Bakit ka binabato? Kasi namumunga ako. Pero alam mo kapatid, kapag ito tinanggap mo sa buhay mo, nakakalungkot po yan. Hihinto ka na lang dyan, palagi kang binabato.
tumanda ka na, binabato. Alam mo, pag binato ka niyan at tinanggap mo yan, mauubos ang iyong bunga, mauubos ang iyong dahon, at ikay matutuyot hanggang sa tumanda ka. Pwede ba isipin natin ganito, kapatid, bilang mga puno, mga Kristiyano? Ako, kahit ako'y binabato, namumunga ako at may mga ibon na dumadapo naman sa akin. May bumabato, pero patuloy ang paglago, may mga parang ganito, kapatid, ano po? Grabe itong taong ito, noong una, pinipintasan ko lang to sa kanyang pananampalataya. Pero ngayon nakikita ko, nagbago na siya. Yung dating bisyo niya, hindi ko na makita. Yung dati niyang pagkatao, hindi ko na makita. Ano ba nangyari sa'yo? Brad, pwede ba ako pumunta sa bahay mo? Pwede ba tayong magkape-kape? Pwede ba ako magpa-mentor sa'yo? Nadadapuan. Sa puno mo, may mga ibon. Tingnan mo yung katabi mo. May ibon na ba yan? O hanggang ngayon, nilalayuan pa siya? Baka next week, may head ba na yan, may ibon. Kapatid, yung pananampalataya mo, nakikita, at nilalapitan ka na. Ang gandang asamin, di ba? Nawa mangyari sa buhay natin to.